tao na hindi makapasok sa paraiso maliban na lang hindi mo minamahal yung kapatid Tama yun. na Muslim. Pero paano mo malalaman mahal mo siya? Kung halimbawa, Kayo nagmamahal Oh, ng kung halimbawa- kapatid from the sake of Allah. di ba sa Saudi may mga pinupuputan ng ulo. Paano mo masabing mahal mo siya? Eh, ba't mo siya pinuputan? Kasi gumawa siya ng kasalanan, nirep niya yung isang tao. So, ibang paraan ng pagmamahal. Yung pagmamahal sa Islam, sabi niya doon, mahalin mo yung sarili mong kapatid. Hindi sa mahal mo siya na basta yung oo, na basta mahal mo lang siya na kung ano yung gusto mo. Dapat yung sinabi niya, iligtas mo yung pamayanan mo na may isa na ililigtas mo. Sino ito? Niligtas mo isa, iligtas mo lahat. Pag mayroong kang pinatay na isa, pinatay mo na rin yun. Yun ang pagmamahal sa Islam. Kaya nga, Muslim lang ba dapat ang maging concern sa nangyayari sa Palestine? Ikaw nga bro sa ito. Bata, wala nang ulo. Tapos kamay na lang, wala nang pa. Nakakatakin talaga yung pagiging tao. Hindi lang sa Alam mo kaya ginagamit ng mga Hudyo yung ganyan na news. Propaganda lang nila yan. Hindi yung walang epekto sa mga Muslim yan. Yung pagpalabas ng mga ano-anong gano'n, ng mga bata. Ayun, wala yung epekto. Kasi tayo mga Muslim, mas mabuting mamatay yung mga bata. Kasi wala silang paraiso sila. Pero pero ang ginagawa ng mga Israelite, Israelite mga pinapakita pa nila yung mga video kung ano, masasabihin na malaki daw, malaki daw. May magandang point sinabi siya niya. Sabi niya, hindi daw mga Muslim lang dapat na maging concern. Dapat lahat. Kasi yung ginagawa nga ng Israelita na yun, mga Israel na yun, hindi na makatao. So ibig sabihin, hindi lang dapat mga Muslim, lahat ng reliyon, lahat ng tao, dahil hindi na makatao. Tama? Bro, ikaw bro, ano masasabi mo bro? Tama. Tama yan. Hindi lang mga Muslim ang ano dito na ang concern dito. Dapat lahat na, kahit wala ng relihiyon ito, kahit wala ng relihiyon, wala ng Kristyanismo, wala ng Budismo, lahat na hindi. Salamat warahmatullahi wabarakatuh. Tama yung sinasabi mo bro. Lahat ko Kasi tao na to eh, ang pinag-usapan dito hindi naman hayop eh. Tapos ganun nila lang. Halata naman na talagang pinaglaruan. Kasi kahit pa naman sabihin mo yung grupo ng Palestino na yun, yung tinawag nilang Hamas, magtataka ka bakit ang baril ay galing ng US, pag-ari ng United States. Parang napasok ng ang sabi bininta na ng galing ng Ukraine, bininta sa mga Hamas. Hindi ko lang ganon. Gago, taga dyan ka, tapos bibili ka doon ng parang nilalaro lang sila. Tama yan. Halata masyado eh. Tapos yung ibang sugatan ng mga ng Hamas, may tattoo, Stars of David, yung dalawang triangle na baliktaran ba? Yung Israel na flag, yan yung star ni David. Bakit may ganon? Pinaglalaroan lang yung lugar nila.
So parang sa pananaw mo, bro, is parang play lang. Oh, niluto lang si Play lang sila. Na parang, nanahimik tong lugar na ito, pero pinasukan sila ng ano doon ba? na kunwari kalaban. Oo. Kaya nga may isang nagsalita na napanood ko. Iwan ko lang kung totoo yun. Parang nagsisihan sila. Ang sinisisi nila ba? Yan yata yung presidente ng ano. Prime Minister na. Prime Minister din. Napanood mo yun? Yung parang sinisisi siya. Hindi ka naman nilagay ng tao dyan. Silpa-point ka lang. Kaya sabi ko nung napanood ko, para din pa lang si Pablo ito. So anyways, dalawang bagay. Say bro, ano masasabi mo bro? Muslim lang ba dapat maging concerned dyan? Hindi, sa ano na yan, sa sitwasyon na yan, parang lahat na kasi buhay ng pag-usapan ko. Hindi na reliyon, hindi na ano, buhay na. Buhay ng mga bata, buhay ng mga babae, buhay ng mga matanda. Lahat na. Tama. So lahat tayo nag-agree na okay lang kung combatant lahat. Diba? Parehas combatant lahat. Nasinti. Ang problema, yung binubomba, yung mga hindi kasama. Civilian. So hindi na siya dapat tumatahimik lang yung mga Muslim. Kasama dapat yung mga hindi Muslim sa pagiging concern sa nangyayari sa Gaza. Pero dalawang bagay ang gusto kong matandaan ninyo. Dalawa lang. Bago tayo uminom ng chai. Dalawang bagay. Sabi ng propeta, meron siyang propesiya. Sabi niya, darating ang araw, ang mga Muslim ay pagsasalu-saluhan ng kanilang mga kalaban. Tulad ng isang taong tumatawag sa kapagkainan at kainin yung pagkain. Di ba pagka nagutom tayo, meron yung sahan, bilog, ay, budol. Tara na. Lahat gusto mong kumuha, di ba? Ano yung masarap doon, yung titirahin, di ba? Ganun yung pinipicture, propesiya ng Propeta Muhammad na darating ang araw, yung pagkain na yun yung mga Muslim. Na pagsasalu-saluhan sila ng international na community. Diba, nandyan si US, pupunta sa Iraq, si Russia, pupunta sa Afghan, si England, si Europe. Masarap eh. Pagka ang Muslim, yung pagsasalu-saluhan, masarap. Kasi labeled as terrorist na sila. Kahit sa movie, si Arnold, nakita mo? Rambo. Kalaban ni Arnold, kalaban ni ano. Diba bro? Muslim eh. Tama siya. Ano? So masarap, terrorista. Ano yung pangalawa? Hmm? Ano yung pangalawa? Excited ka bro, may lakad ka. Importante yung matandaan. Ibig sabihin, itong mga nangyayari niya, talagang mangyayari. Kasi propesiya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang tanong dyan, bakit? May sagot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dulo ng hadith. Ano sabi niya? Innakum ghusa ka ghusa isil. Nagtaka yung kasamahan niya, sabi niya, Ya Rasulullah, yung lalakas nila sa panahon nila. Tapos maririnig nila yung ganun, pagsasaluhan yung mga Muslim. Eh sila yung superpower nun eh, sa panahon ng propeta. Tama? Sabi niya, sabi ng mga kasama ng propeta, o konti ba kami sa panahon na yun?
Sabi ng mga kasama niya. Sabi ng propeta, hindi. Ang dami niyo. Pero para kayong mga ano? Wala. Bula. Alam niyo yung bula? Marami nga. Pero parang wala. Madaling mawala. Oo. Sabi niya, bakit kayo parang bula? Ano yung rason? Dalawang rason eh. Ano? Bunto niya, karahiyatul maut. Allahu Akbar. Number one reason bakit ang dami ng mga Muslim pero para silang mga bula. Unang-unang rason, hubbud dunya. Masyado na silang napamahal dito sa dunya. Ano ibig sabihin nun? Raslapan, raslapan, raslapan. Kaliwali, juma. Alatul late. Alatul. Dikit na yun. Alatul late. Alatul late. Hubbud dunya, ibig sabihin, napamahal ka na masyado. Ang taong napamahal sa isang tao, grabe. Mauutusan ka, mauuto ka, magagawa mo na hindi mo nakakaya. Ganun na, napamahal sila masyado sa makamundong bagay. Allahu Akbar. Pero itong si UAE, this times where this Ganun. Hindi na ano yan, hindi na bago. Sinabi na ng propeta sa atin yan. No? Pangalawang rason niya, karahiyatil maut. Ayaw na nating mamatay. Puro na tayo ang mga bayag na nandito. Huwag kang magsabi ng ganyan, bro. Baka mahang tayo dyan, bro. Huwag na natin pag-usapan. Oo. Mga bata, mga anak ko kaliliit pa. Wala pa akong asawa. Huwag mo na kayo. Wala pa akong kabit. Wala pa akong kabit. Merong kwento sa panahon ng propeta. Kumakain siya ng dates. Kakabalik Islam niya eh. Kakapasok niya lang sa Islam, di ba? No? Kumakain siya ng dates. Eh tumawag ang Rasul. Sabi niya kailangan ko yung tulong mo. Yeah. So, iniwan. Sumama. Namatay. Ibig sabihin, mas mahalaga sa kanila yung pinaniniwalaan nila kaysa dun sa buhay na pinuprotektahan. Sa atin ngayon, mas mahalaga yung buhay kaysa sa mas mahalaga ang pangain pera kaysa sa tao. Pwede ka nang pumatay, babayaran ka lang ng cellphone. Panahon natin ngayon, napakamura na. Napakamura na yung buhay ng tao. Isang stick na sigaret. Dulasis. Isang bala ka lang. Isang stick na sigaret. Bunga nga lang gamit. Ano? Allahu Akbar. Sabihin mo lang dun sa ano. Ano yung dapat nating gawin? Yung pangalawa, tinatanong ni Abdurrahman, ano yung pangalawa, Ustad? Yung pangalawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَأَعِدُّ لَكُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Kayo ay magsihanda, no? Sa ano? Sa pagpapalakas. Sinabihan tayo sa Quran. Bakit? Bakit kailangan maghanda? Para sa akin, nakikita ko itong nangyayari sa mundo, sumasaklolo na sila sa Islam, na magising na sila sa katotohanan, na hindi na lang puro makamundong bagay ang isipin. Sumasaklolo na ang mga tao ngayon sa mga Muslim, na magising na sila at maging tunay ng mga Muslim. Bakit? Sa history, kung titignan natin, pagpapasok ang Islam sa lugar, inaayos na yung lugar. Sa history, hindi sa history natin ngayon.
Nung pumasok ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, nilinisan niya sa lahat ng mga hindi maganda. Prostitusyon, ano pa? Alak, babae, yung riba, interest, lahat ng mga paglilang, lahat ng mga kasinungaling, lahat yun tinanggal. Pumunta ka sa Spain, nung pumasok ang Islam, nilinis mula sa mga bagay na hindi dapat. Nung pumasok si Salahuddin al-Ayyubi sa Jerusalem, sa Palestine, nilinis niya. Hindi siya gumawa ng massacre. Kaya Islam lang ang malapit sa pagiging humane. Islam lang ang nagtuturo. Kung babasahin natin ang Quran, hindi nagtuturo ng terorismo yan. Hindi nagtuturo ng hindi maganda. Although, ito dapat tandaan natin. Iba yung tao na nag-i-implement ng Islam, iba yung turo ng Islam. Tama. Okay? Walang tinuturo ang Islam na magmassacre ka ng inosenteng tao. Sa pag-implement ng mga taong nakaintindi ng Quran, sa pagpasok nila sa lugar, dapat si Abdul Aziz papasok sa lugar, sa kanyang pamilya, sa kanyang komunidad, dapat nililinis niya sa mga bagay na hindi dapat. Interes, marumi, prostitusyon, pag-inom, lahat ng mga yan na hindi maganda. Sabi mo, bro, okay naman yung alak, di ba? Di ba, bro? Okay naman yung alak. Nakakalimot tayo sa problema. Di ba? Nakapatay. Ha? Nakalimot sa problema. Problema nakapatay. Problema din. Stand. Lahat ng inuutos sa banal na Quran, lahat ikabubuti. Hindi lang para sa mga Muslim, Abdulaziz. Hindi lang para sa mga Muslim, para sa lahat ng tao. Tulad na sabi ko, ang concern dapat nito ay lahat ng tao. Ganun yung panawagan ng Islam. Tama. Panawagan ng Islam, hindi dahil sa Israel sila. Kaya tayo hindi sumasang-ayon dahil sa mga ginagawa nila. Maging Israeli, maging Israel man sila, maging Amerikano man sila, maging Budyo man sila, maging sino ka man, ang hindi gustong gawain ng Islam yung ginagawa nila. So kahit anong nationality nila, kapag ganun na yung ginagawa nila sa tao, hindi na tama. Pag natutulog yung mga may tunay na gabay, kawawa yung sangkatao. Dalawang bagay lang, bro. Ha? Ang propesiya at yung pagpapalakas ng mga Muslim. Dahil kapag binigay mo yung lakas na yan, tulad ng sa Amerika, ito na yung makikita natin. Kapag ibibigay mo yung lakas na yan sa walang gabay, Tama. or sa mga taong hindi sinusunod yung katotohanan, ito na yung makikita natin. Nagpa-fabricate ng mga news according sa theory ni Abdurrahman. Ano yun? Yung play lang pala ito. Drama. Oo, di ba? Makikita na natin lahat ng mga yan. Like for example, prostitution, talamak na, yung riba, yung interest. Ang tanong dyan, yung sinasabi mong prostitution, ng riba interest, kanino natutukoy? Sa mga Muslim o Christian? Ay alam naman natin, pag mga Muslim talagang maano, pero yung Christian di wala silang pakialam. Wala rin silang pakialam sa sinasabi mo na
At dapat pang mag-alam sila sa sitwasyon. Hindi naman lahat mag-alam. Mga Muslim lang talaga nakikialam sa sitwasyon na ito. Hindi bro, meron marami. Sa panahon, punta ka sa Pilipinas, lahat lang ng Christian at pakialam lang nila yung lugar nila. Hindi sila nakikialam sa Palestine o Israelite. Kasi nga anong ang istorya ng Palestine, hindi sila nakikialam eh. Yun yan, Ang pinakialam ng yun talaga yung nila. sinasabi ko sa inyo bro. Every time na papasok tayo sa lugar, yun yung magiging concern. Talagang ang mayroon lang talagang pakialam sa totoo lang tayo ng mga Muslim. At yun ang problema natin, paano natin ipaalam sa mga kamag-anak natin. Hindi na natin kailangan ipaalam sa kanila. Ang kailangan natin ngayon, Abdurrahman, magpalakas ka ng iman. Magpalakas ka ng pagdarasal. Magpalakas ka ng mag-imbita ka sa katotohanan. Tama yan. Sabi ko nga, yung sitwasyon na yan, pinupukaw lang yung damdamin para gampanan mo yung role mo. Na hindi lang puro raslapan. Kasi oo, Bumaba ka rin ng ilko. oo, Bumaba ka bumaba rin. ka ng alcohol. Oo. Sa dadaan pa rin ang panahon. Diba? Yun yung sinasabi ko, Abdurrahman. Yung sitwasyon lang ang pumupukaw sa atin. Doon sa responsibilidad natin bilang mga Muslim. Kasi kung tayo na may gabay ang matutulog, mangunguna yung mga walang gabay. Tama yan. At ito na yung makikita mo ngayon. Mabaliktad na yung mga Muslim. Mababaliktad yung okay rin magulogi. Punta na sa kabila na. Wow. Anyways, I hope meron po tayo. Ano, Kailangan natin ang pinakatunay na success. Hindi lang para sa mga Muslim, para sa lahat ng tao. Ang pagsasaayos ng mga Muslim ng kanilang mga sarili na sumusunod sa Quran at sa Sunnah. Yun lang. Kasi kawawa yung tao, siyang katawan. Pag hindi tayo sumunod sa Quran at Sunnah, kawawa. Kasi magiging ugaling Hudyo ka na pag wala kang gabay.